Magandang araw sa inyong lahat mga idol. So ayan, bali maulan ngayong araw ano. So dahil palaging umuulan dito sa amin kaya hindi natin napupul itong ating solar power generator natin ano. So kaya nag-order ako ng charger. So eto siya ano. So dumating na siya. So ngayon ay bubuksan natin dahil hindi tayo makapag-charge sa ating solar dahil palaging umuulan. So ngayon ay sa AC muna tayo magcha-charge no. Kaya umorder tayo nito. So ituturo ko rin sa inyo kung paano nga ba ginagamit ito ano. So ayan, buksan natin. So bali ang gagawin natin dito ay ito yung ating gagamiting charger muna dahil medyo maulan. So ayan. So bali ito yung laman niya no. So ayan, so ito yung ibang in-order natin. So ito po siya mga bossing. So ayan no. 12 volts 10 ampere na power supply. So ito po siya. At umorder na rin ako ng AC cable. So ayan po. So ngayon ay bubuksan natin. So ito po yung laman niya ano. So ayan, ito po siya power supply. So ayan, napakaganda. So bali 100 to 220 volts. Ayan. So bali 10 ampere po ito ano. So bali ito yung mga sign niya. So ayan. So ito line, neutral, earth ground at ito po yung output niya ano. At mayroon din po siyang adjuster. So dito po yan no, ina-adjust po. So dito natin siya ay kakabit. So ngayon ay tetestingin natin. At para ma-charge itong ating solar power generator, so bali ang full charge nito ay nasa 14.6 volt. So ito ay titingnan natin kung ilan nga ba ang output nito ano. So ayan, ngayon ay kakabit na natin. Splice lang natin itong wire. So ayan, tanggalin muna natin ito. Balatan natin yung wire. Ayan. So bali ito yung alternative na gagawin nating pang-charge ng ating solar power generator dahil maulan po ano. So ayan, tanggalin natin. So bali susundan lang po natin ito ano. So bali ayan. Line at neutral AC po. Dito po tayo mag-i-input. Ayan po. So ayan, adjust natin. So ayan, bali na i-install na natin. So ganyan lang po ano. So ayan. Check ulit natin. AC input. So ayan. So ayan po siya no. So ngayon naman ay plug na po natin itong ating plug ano. Plug na natin sa AC. So sasaksak na po natin. So ayan. Milaw na po siya. Ibig sabihin na meron na po siyang supply. So wag niyo pong hahawakan yan dahil makakaramdam kayo ng kiliti sa katawan. So ayan, test natin. Bali, voltmeter, gamit tayo ng voltmeter, 20 volts. Ang setup natin. So, tingnan natin dito. So, ito, B positive, negative. So, dito tayo mag-test sa pin 7 at pin 5. So, tingnan natin kung ilan voltahe niya. So, ayan, 12.11. So, dito naman sa kabila, 12.11, same sila. So, ayan po. So, hindi po natin ito mapu-full charge, ano? Dahil 12.11 volts po yung output niya. So, hindi po natin mapu-full charge itong ating power generator. So, ang gagawin natin ay gagamit tayo nito. So, ayan. So, ito po yung aparatong ginawa ko. Ito po yung dating ginagamit ko sa aking solar panel. So, bali ito yung aking DIY na SCC, ano? So, bali meron siyang back converter. So, ang gagawin natin ngayon ay papalitan natin ito. At ang ipapalit natin ay ito.
Ito po siya, no? Ito po ay boost converter. So para ma-regulate natin yung voltahe, para mapaangat natin, para maibagay natin dito sa ating solar power generator, ano? So ayan. So ipapalit po natin ito. So skip na natin yung so bali ipo-forward na po natin yung video para mas madali po, ano? So ayan. So in 3, 2, 1. So ayan po at naikabit na natin yung ating boost converter, no? So ngayon naman ay test na natin at set up natin sa kanyang voltahe, ano? So ayan. So bali ito po siya. Naikabit na po natin yung ating boost converter. So ito po yung ating power supply. Bali lilagyan na natin siya ng socket, ano? Yung kanyang output. So ngayon po ay i-test na natin gamit po itong ating boost converter. So para ma-boost po natin yung voltahe para ma-charge natin itong ating solar power generator. So ngayon ay i-plug na natin. So ayan po, ano. So bali ito na po yung voltahe niya. So ayan, so may output na po siyang 14.6 volts. So kayang-kaya niya pong kayang-kaya na po niyang i-charge itong ating solar power generator dahil na i-boost na natin yung ating voltahe, ano. So ayan po. So test muna natin. So bali in-adjust ko na pala ito kanina, no. So isinet ko na siya sa 14.6 volts. So pwede nyo rin siyang iset kung ilang volts ang gusto nyo. So doon nyo po siya pipihitin, ano. So ngayon test natin. So gamit ulit tayo ng multimeter. So ayan, dito po siya. So i-test natin yung ating power supply dito po. So test natin. So ayan, 12.3 12 volts, ano. So pinadaan natin dito sa ating boost converter. So ngayon, ito na po yung output niya. So ayan, so ito po yung dulo ng ating boost converter, ano. So test natin. So ayan po, 14.61 volt. So ayan. Ngayon naman ay i-charge na natin yung ating solar power generator, ano, para ma-full na po natin ito. So ayan, so tabi muna natin. So dito po yung input ng ating charger, ano. So ayan. So i-charge natin, tingnan natin kung ilang current pa yung ibibigay niya. So bali 120 watts po itong ating power supply. So tingnan natin. So ayan, so napakalakas po, ano. So ayan po siya. So ayan po yung binibigay niyang supply, ano. So bali 7 ampere. So ayan, 7 amps, 8 amps. So ayan, umandar po yung ating cooling fan, ano. 8 amps. So napakaganda po pala nito. Gamitin, ano. Mas malakas pa sa ating 100 watts na solar panel. So ayan po, so bali po ito po yung charge ng ating output, ano. So ito po yung voltahe niya. So ito po yung binibigyan niyang current, 7.5 volts. So ito po yung ating solar power generator, 13.6 volt, 94%. So ayan po, so napakaganda po, ano. So ayan, sa mga gustong gumawa rin ng ganito, ano. So alternative natin na ginagamit sa ating kung halimbawa maulan, ano, hindi tayo makapag-charge sa solar. So pwede po ito. So pwede niyo rin po itong gayahin, ano. So kung gusto niyo ng product na ito, ano, so kung saan ko po ito nabili, so maglalagay po ako ng yellow basket. So ayan lang po. So hanggang dito na lang po muna tayo, mga idol. So ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.